Mga katambay, mga kababayan, si Kamanong po, dito po sa Tambayan mga kababayan, nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po, magandang umaga, magandang araw, magandang tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa ating lahat. Saan masulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Ito po mga tambay, komentohan po natin mga tambay, ito pong sagot ng Vice President kay Yusek, kay Attorney Franz Castro. Claire Castro mga katambay. Kasi tinawag niya na pinsan. Magpinsan na naman daw po ang tawag ni Vice President. Ano ang mahihita natin sa magpinsan na katulad daw po ni Yusek Franz Castro? Yung tinatawag basura. Garbage in, garbage out mga tambay. Basura. Itapon mo, basura mo. Nakatingin po siya sa Vice President mga kabayan. Talagang itong si Franz Castro, tama naman sinasabi ng Vice President sumasagot lang siya. Siya ay taga-sagot sa mga batikos, lalo-lalo sa mga pasaring patama ng isang Yusek Claire Castro. Ito po sagot ng Vice President at komentohan po natin. React lang kami sa sinabi ni Yusek Claire Castro na wala na raw aasahan na anything nice word from the Vice President, especially when it comes to BBM at saka sa administration. Your reaction? Yes ma'am. Opo. Ganun din naman sa kanya ma'am sumasagot lang naman ako sa kanya. Hindi ako tao na kilala na unang nakikipag-away. Lagi ako ay sumasagot lang. At sinabi ko na yan dati, sabi ko ano pa bang na-expect natin sa pinsan ni Franz Castro na si Claire Castro. Parang ano lang yan mami, parang sinasabi nila sa computer, garbage in, garbage out. So, pumapasok sa kanya, basura, lumalabas din sa bibig niya, basura lagi. Ayan, nakita niyo ba mga tambay? Ang pumapasok sa bibig, basura. Ang lumalabas, basura. Mga tambay. Ayan po ang sinabi ng Vice President. Pero sana maitapik din po ni Claire Castro, ni Yusek, yung sinasabing pumapasok sa bibig ay basura. Basura din ang lumalabas. Sana itapik din po ito ni Yusek. Ito pong kumakalat sa social media na pinakakalat po ni Attorney Harry Roque na napakalaking pera po, na malaking tulong po ito sa ating bansa kung ito po ay maibabalik di umano itong pera na ito. Pakinggan po natin si Attorney Harry Roque. Pakinggan lang po natin. Yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between ulitin natin para maganda. Napakalaking balita. Kung nagtataka kayo kung bakit biglang nawalan tayo ng 128 toneladang ginto sa ating national reserves, ito po siguro ang eksplanasyon. Bumuo po ng isang special investigation team ang Hong Kong Anti-Money Laundering Office para imbestigahan ang di umano ay money laundering activities ng mga Marcos. Opo, ang pamilya ng Junior na ayaw hair follicle test dahil maraming nagdududa na siya ay bangag. Ang sangayon po sa Hong Kong Anti-Money Laundering, ito po ay may kinalaman doon sa mahigit $100 billion na money laundering activities involving no less than 350 tons of gold deposit. Mantakin nyo yan. At itong mga aktibidades na ito ay nangyari between, yung mga panahon na talunan ang Marcos Jr. Pero I'm sure pinakikinabangan hanggang ngayon dahil nga hindi natin naintindihan kung ano nangyari dun sa 128 billion na biglang nawala sa Central Bank Reserves. Now, yan po mga tambay, ang pinakakalat po na napakalaking pera po mga tambay, at kasama raw po dyan ang issue na nawala sa ating reserve sa Central Bank na 129 tons of gold. Sinasabi ni Attorney Roque, at yung sinasabing pinapakinabangan nila ang pera daw po ng taong bayan, napakaraming pera, at yan daw po yung nagsimula na nilang pakinabangan mula raw nung matalo. Kailan po ba natalo si Pangulong Marcos, di ba? Natalo po yan, kampanya, ano po ba yan? Panahon po ni Pinoy, I think, ni dating Paul Duterte. Tinalo po siya ni
ni Vice President Lenny. Ayan po mga tambay. Sana isingit din po ni Claire Castro na tinatawag na yung pumapasok sa bibig ay basura, ang nilalabas din po ng bibig ay basura. Ayan, sige. Banatan mo ng banatan, Claire Castro, Yusek. At patamaan mo ng patamaan ang Vice President. Ang Vice President ay sanay sumagot. Sumasagot lang siya sa mga batiko sa kanya. Siya po ay tagasagot. Lahat ng bintang paratang sa kanya ay sumasagot siya. Pagka ang kausap niya ay basura, basura din ang bumabalik na sagot sa kanya. You know? Katulad niyan. You know, napakarami mong batikos o pahayag sa Vice President na kesyo hindi na maasahan, makakatulong ang Vice President. Paano naman tutulong ang isang Vice President sa administrasyon ng binagoongang Pilipinas kung siya mismo ay pinababagsak at gustong ma-impeach? Saan ka ba nakakita ng logic nun, Yusek? Kahit naman sa'yo gawin yun, pinababagsak ka na, pilit, pinatatanggal ka ng pilit sa pwesto mo bilang Vice President, you know, hahanapan mo pa ng tulong. Unbelievable. Believe din tayo kay Yusek. Ano sasagot sa'yo ng Vice President? Di ba? Matalino ang Vice President. Isa ring abogado. Ano sasabihin niya? Hindi ka ba nag-iisip? Hahanapan mo ako ng suporta sa Pangulo ng bansa ng binagoongang Pilipinas. Diba? Samantalang yung grupo, pinsan na tinatawag na tambaluslos ng Vice President ay magigil na gigil. Na-impeach na nga siya sa Kongreso. You know, para ikaw ay kagiliwan ng Pilipino dahil ikaw ay tagapagsalita ng Malacanang. Ikaw ay nasa PCO, Yusek. Ikaw ay lagi nagsasalita riyan. You know, mas kapaki-pakinabang sa taong bayan na ibalita mo itong pera, itong ginto, $100 milyong ang katumbas nito. You know, napakaraming ginto nito. 350 tons of gold. Samantalang yung usapin sa Central Bank ay 125 o 129 tons of gold. Napakarami rin. Yan. Iniimbestigahan na po yan. Money laundering, Yusek. Wala pa ba tayong sagot yan? Yan ang ibalita mo sa taong bayan kung paano yan maibabalik di umano sa ating bansa. Napakaraming pera't ginto niyan. Yan, matutuwa ang Pilipino dahil kung may katotohanan lahat ang pahayag ni Atty. Roque, grabe po yan. Grabe pong pagnanakaw po yan na ginawa po sa kabang yaman, sa pera ng taong bayan, ginto. Mga tambay ang ating ginto, kagintuan, kayamanan. Kaya nga sabi ni Atty. Roque dyan, hindi naman tumatama ng loto yung mga yan. Saka nung mga panahon na yon, panahon ng ama niya, hindi ganun kalaki ang magiging asset nila. Di ba? Na ganun karaming kagintuan. At napakarami rin pong ginto niyan. At meron din pong pinahayag din po ba dyan si Atty. Roque, di ba? Yung kanilang asset na nasa Amerika, naka-freeze. Di ba? Hindi rin daw pong makuha. Napakarami nilang kayamanan. Ang tanong natin, kanila ba talaga yon o sa taong bayan na ninakaw kaya nila magmula nung sa kanyang ama? Kaya nagtatanong na si Kamanong, isang damukal. Kaya po pala napakayaman po pala. Sakali kung talagang pera ng bayan yan, talagang napakarami po palang kayamanan at ginto ang ating bansa. Kaya lang, mukhang iilan lang po ang nakikinabang, mga kabayan. Kaya dito po, mga kabayan, isinama lang po natin kasi ito pong napakalaking issue. Napakalaking issue po ito. 100 billion po ito, dollars po ito. Napakalaking bagay po ito sa ating bansa. Kung ito po ay maibabalik, sakali, mga tambay, sana pagtuunan ng pansin ito ng mga politiko na talagang imbestigahan po ito. Kaya po, tama po yung sinasabi ng Vice President, basura. Kasi ganyan din yung sinasabi ng Vice President kay Franz Castro, basura. Di ba? Kasi saan ka ba nakakita? Isang convicted ng child abuse, yung pinsan daw po ni Claire Castro na si Franz Castro. Ay nakita niyo po, convicted ka na ng child abuse, hindi ka pa sinususpinde
Wala pang ginagawa ang House of Representatives, ang speaker, na masuspinde ang merong kaso na kinaharap na conviction at convicted na. Nahatulan na. Nag-file lang po ng motion para po ma-review yung kanyang conviction, di ba? Pero nananatili pa rin yung kanyang pinsan na si Franz Castro ayon kay Vice President na magkamag-anak. Kaya nga po yung basura na pumapasok sa bibig, basura din daw po ang lalabas dito. Garbage in, garbage out. Kaya yan, akala mo, ngayon mo ilabas ang tapang mo, Franz Castro. Wala ka pang napapatunayan sa bayan, Franz. Kasama, tama. Si Franz, yung pinsan, Claire. Magpinsan daw Claire, Yusek, wala ka pang napapatunayan sa bansa. Ni hindi ka pa naglilingkod. Lingkod bayan. Ni hindi ka pa nagiging kapitan. Ni hindi ka pa nagiging konsyal ng bayan, mayor. Ni hindi ka pa naging mayor, pero kung bumatikos ka sa vice president, grabe. Matapang ang vice president. Kung sinasabi mo matapang ka, ang vice president nang gugulpi ng sheriff. baka hindi mo kayanin ang vice president kung mano-mano lang. Baka ikaw, Claire, baka ikaw, attorney, magaling lang sa bibig. Puro bunga nga lang ang magaling sa'yo. Kay vice president, lahat magaling. Magaling ang bunganga, magaling ang utak, at magaling din sa pisikal. Sanay na sanay din sa pamimisikal. Kung kahit saan mo daanin ng vice president, wala kayatang panama dyan, attorney. Attorney din yan. Parehas kayo attorney, kaya lang ang tanong, sino kaya ang mas magaling sa inyo? Yung basura na lumapasok sa bibig at basura rin ang lumalabas sa bibig. At isang vice president na napakarami ng napatunayan sa paggawa. Yung kanyang offices lang, history na. Nasa book of record na natin yan. History yan. Nakauna-unang vice president na nakapagtalaga at nakagawa ng napakaraming satellite offices ng vice president sa buong bansa. Di po ba? Samantalang po, ang isang Yusek, naitalaga lang po na undersecretary po ng PCAO. Kala mo na galing-galing, ubod ng galing, at napakagaling, bumatikos. Nakala mo napakarami na nagawa sa Pilipinas, mga kababayan. Samantalang, nakita lang natin ito sa vlogging. Vlogger, mga tambay. Ngayon, kung batikusin ng isang vice president na hindi nire-respeto, at alam naman po natin at hindi naman tayo tangat bobot gago na pinababagsak po talaga ang vice president at ang pamilya Duterte, lalong-lalo po ang dating Pangulong Duterte, kidnapping pa ang ginawa ng gobyerno. Ayon po yan sa investigasyon ng Senado. Kidnapping! Di ba? Pero, tigas pa rin po ang daing at pagtatanggol dyan ng isang Yusek, Claire Castro, na hindi raw po totoo ang investigasyon ng Senado na ang kapatid pa mismo, ang manang ng ading. Di ba mga kabayan? Pakatindi. Kaya diyan mo malalaman yung walang bahid na walang itinatago, walang bahid na sinasabing korupsyon. Is direct to the point ko sumagot sa mga issue. Katulad nung impeachment, ano sabi niya? May tamang proper venue diyan. Yan trabaho ng COA. Bakit ako sasagot diyan? Tanungin niyo ang COA kasi trabaho ng COA yan. At yung COA, trabaho nila yun. Yung Kongreso, hindi nila trabaho ang auditing. Hindi nag-o-audit ang Kongreso. Kaya nga, bakit sasagutin ng isang Vice President ang issue para, media mileage? Siraan siya ng siraan. Samantalang yung mismong COA ang nagsasabi na walang mga sinasabing kinurap ang Vice President, mga kabayan. Pero sila, gigil na gigil sila. Dahil nga yan, ay yung sinasabing kumakalat di umano, na Horus. Si Horus,
pagpapabagsak sa mga Duterte, Oplan Horus na nakasuhan pa ng cyber libel ang The Manila Times na nagpalabas ito. Nakita niyo pa mga tamay? Unbelievable. Kaya ipagpatuloy yan. Claire Castro, pinsan ng Franz Castro, ipagpatuloy ang pagbabakbak, pagbatikos, paninira di umano sa Vice President at marami ka pang maririnig sa Vice President. Hindi lang ikaw ang matapang magsalita, matapang ding sumagot ang Vice President. Kaya nga mula nung maupo ka dyan, Yusek, nakita mo ba ang rating, approval at trust rating ng Pangulo? Napakataas Dahil yata sa'yo, tumataas ang approval at trust rating ng Pangulo dahil kay Yusek Claire Castro, ang pinsan ni Franz Castro, na sinasabi ng Vice President, ang pumapasok sa bibig ay basura, ang lumalabas sa bibig ay basura rin. Hintayin mo, Claire, pagka ang Vice President na ang Pangulo, ayan, lalo na, hindi pa nga Pangulo yan, Vice President na nalilintikan ka na sinasabihan ka ng basura lalo pa na pag naging presidente yan. Baka isilid ka na sa nicho niyan. Di umano. Sobra kang manira. Mantalang ang napakaraming issue ay ang pamahalaan na hindi mo man lang tinatakil o binabalita sa amin kung kamusta na. May katotohanan ba ang ginagawang investigasyon at kalat na ang 300 tons of gold na merong halaga na $100 million. Billion! $100 billion, mga tamay. Sorry for correction. 100 billion, $100 billion, mga tamay. Grabe, napakarami. Makakabayad tayo na utang niyan, Yan, ibalita mo yan. Ipahayag mo yan sa PCO, Yusek. At yung issue po, yan, buksan mo rin yung PhilHealth. Saka yung 2025 national budget na pinirmahan ng Pangulo, buksan mo rin yan. At ipahayag mo rin sa taong bayan kung ano na nangyayari sa pinasok nating investment, yung Maharlika Investment Fund. Ano na kaya nangyari dyan? Nahandya pa ang flood control, di ba? GSIS, SSS, PDIC, ayon sa dating Pangulong Duterte, puro istapa raw po ang pinagagawa ng binagoong Pilipinas yan. Hindi mo ba ibabalita yan sa taong bayan, Yusek? Para hindi ka masabihan ng Vice President na ang pumapasok sa bibig mo ay basura, ang lumalabas sa bibig mo ay basura. Yan po mga kababayan, marami pa po yan. Abang-abangan po natin kung ano pa. Kung sasagot po yan, sasagutin po ni Yusek yan. Pagka sinagot po ni Yusek yung basura sa bibig at lumalabas sa bibig ay basura, ang pinsan ni Franz Castro na si Atty. Claire Castro ayon sa Vice President ay magpinsan na parehas basura ang pumapasok sa bibig at basura din ang lumalabas sa magpinsan. Pagka yan sumagot at binatikos na naman niya ang Vice President, sasagot na naman po ang Vice President. Dahil tama-tama sinasabi ng Vice President, siya po ay sumasagot lamang sa batikos sa kanya. Taga-sagot lang ang Vice President. Never po nagsimula ang Vice President. Di ba? Katulad po na issue ng bigas. Sino po una nagpalabas? Bigas. Sumagot lang ang Vice President na hindi kakayanin ng gobyerno ang bigas. Meron din po tayo topic sa bigas, mga kababayan. Yan po, mga kababayan, hintayin na lang po natin. Sasagot na naman yan. At sasagot na naman din po ang Vice President. Tingnan po natin kung ano ang susunod. Ngayon po, basura. Ano naman kaya ang susunod na sasabihin ng Vice President? Ngayon po kasi basura basura sa bibig, basura din sa bibig pag lumabas. Good luck na lang sa'yo, Yusek. Good luck na lang sa'yo. Nagkamali ka ng iyong binangga. Akala mo kasi, lahat kayang-kaya mo. Kayang-kaya mo kasi, akala mo, kaya mo ang lahat. Yusek ka lang.
Yusek, Vice President yung binabanatan mo. At yung binabanatan mo ay napaka-popular sa taong bayan, sa majority ng botante. Nakakuha yan ng 32 million. Mahigit 32 million ang bumoto dyan. Sa'yo ba? May bumoto ba sa'yo, Yusek? At yung Pangulo ay mas marami pa ang boto ng Vice President, Yusek. Maraming salamat po. Thank you po sa ating mga subscribers at sa mga followers po natin na nagtitiwala po sa inyong lingkod. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout po sa inyong lahat, mga subscribers natin. Thank you po sa inyong lahat. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Kingston, thank you po sa Kingston 123 ng Hong Kong. Thank you po. Eric Hershon ng Canada. Thank you po. Jake Yahoo 4531 Maisog ng California, USA. Thank you po. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Thank you po. Julieta Celona na Sydney, Australia. Thank you po. Baby Roman, Ate Isa na Cagayan Valley. Thank you. Jem Aris ng United Arab Emirates. Thank you po. Jovelyn Watanabe ng Japan. Thank you po. Ako si Pilam. Thank you po. At si Annie Jo. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Maingatan nawa po sa inyong mga paggawa. Maraming salamat po. At syempre po, thank you po sa nakagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, bago po tayo magtapos, yung kabilin-bilinan ng dating Pangulong Duterte at ng Vice President, black voting po tayo. Solid PDP laban sa Kongreso at sa Senado. Sa lahat ng lineup, magmula po sa baba, PDP laban po, black voting, para po mahirap po tayong dayain, mga kaubayan. Kailangan po natin mabago ang muka ng Senado at ng Kongreso. Napakarami pong investigasyon mangyayari dyan at baka marami pong makulong, mga kaubayan. At siyempre po, sama po natin sa dasal na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang Vice President. Lalo po sa edad po ng ating dating Pangulong Duterte. Sana po mahabang buhay, kalakasan, pag-iingat. Ganon din po sa Vice President. Maingatan siya sa dami po ng bumabatikos at talagang tinik na. Ang tingin sa kanya ay tinik na talagang pinababagsak po siya sa pagiging Vice President, mga kabayan. Sana po maingatan po sila, mga kabayan. Thank you po. Maraming salamat po, mga kabayan. Ingat po tayong lahat. Doble ingat po tayo. Napakahirap na po ng sitwasyon. Lalo po, siyempre, sa ating bansa. Kasulok-sulukan ng ating bansa ay laganap na naman po ang illegal na pulburon. At nahandyan pa ang mga kriminal, mga narco-politics, nagbabalikan na naman. At mga kidnapping, holduping, kompleto na naman po ang problema ng ating bansa. Pero ang ating pamahalaan nakatutok saan? Sa pagsugpo raw po ng fake news. Fake news ang priority yata ng pamahalaan, mga kabayan. Muli po, maraming salamat po. Sa muli po, paalam po. Bye-bye.